Okay. So, good evening po sa inyong lahat and welcome po sa ating webinar tonight on submarine cable systems, the backbone of global internet connectivity. First of all, I would like to thank Sir Richard. Sir, salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng opportunity na makapag-share ng aking knowledge about submarine cable systems using this terahertz platform. Ngayong gabi po, i-explore natin yung isa sa pinakamahalaga pero madalas hindi nakikita o napapansin na infrastructure na nagbibigay sa atin ng high-speed at reliable na internet na ginagamit natin araw-araw. So, yun, mula sa pagtatrabaho natin, sa pagbi-business, education, pati sa entertainment, halos lahat ng digital activities natin dependent sa magandang internet connection, di ba? So, sa panahon ngayon, bihira na yung nanonood ng mga traditional TVs. Nakikinig sa mga AM, FM radio. Meron pa ba rito, sir? Mga sir, meron pa ba rito nakikinig sa AM? Dito kumukuha ng news, AM? Yes. Kadalasan sa mga ano na tayo, sa mga streaming, social media, mga on-demand content. Yun na yung mga ah, so, yun. Lalo na yung mga Gen Z. May mga Gen Z po ba rito ngayon sa audience natin? Ayan. Ito na yung mundong kinamulatan niya eh, mga agency eh. Di ba? Lahat puro digital na. So, yan, hindi nyo na inabot yung mga struggles namin, Sir Richard na. So, yan, essential part talaga ng buhay natin tong internet. Pero, naisip nyo na ba kung paano nakakaabot yung data sa iba't ibang panig ng mundo sa loob lang ng ilang milliseconds? Ayan yung pag-uusapan natin ngayon. So, ayan. So, bago po ang lahat, let me introduce myself first muna. Ako po si Engineer JB Isoriaga, isang professional electronics engineer or PECE. I am also a construction safety and health officer. So, I wear several hats during project implementations from project management to lead the implementation engineer, tapos safety officer na din. I am a certified Sienna service partner with level 3 expertise in installation deployment, yung Sienna 6500 Converge platform nila, saka yung Wave Server 5 AI platform sila. Yung mga platforms na yan, ano yan eh, for submarine line terminal equipment or SLTE. So pag-uusapan natin yan mamaya. Yun, my specializations are in optical communications. So particularly in DWDM and SLTE. Uh, my team also specializes in building electronics and auxiliary system. Yung tinatawag din nila na extremely low voltage systems. Yung gaya ng FDAS, CCTV, access control, local area network, WLAN, also ICT and telecom infrastructures and sa structured cabling. So, pwede kayong bumisita sa website namin. Andiyan sa upper left ng screens. And, to know more about our services. Ayan. So, ngayong gabi, ito yung mga topics na pag-uusapan natin. Submarine cable systems for global digital transmission. Bakit mas prefer ito ng mga ISP na mag-provide ng internet kaysa doon sa mga satellite systems? What skills do we need to work in this industry? So yung mga interested na mag-work sa industry na ito, ano yung mga kailangan na skill sets? Main components of a submarine cable system. Ano-ano yung mga bumubuo sa isang submarine cable network? The cable landing station. Didiscuss natin yung mga components ng CLS at yung role niya sa global connectivity.
how the submarine cable system works. Paano ito nagdi-deliver ng internet sa iba't ibang panig ng mundo. Pag-uusapan din natin yung subsea cable deployment and installation process, yung mga challenges and risks sa deployment niyan, and yung future ng submarine cable systems. Ano yung mga technological advancements na abangan natin in the foreseeable future. Goals natin tonight, magkaroon ng clear overview ng submarine cable system at maintindihan yung role ng system na to sa global internet infrastructure. Yung ginagamit natin internet araw-araw. So, let's begin. Yun. Before we start, ito muna yung ilang interesting and fun facts about subsea cable system. Fun fact number one, the internet runs underwater, not in space. Naniniwala ba kayo dyan? Ah, may naniniwala ba rito na ah, galing sa mga satellites yung ating internet? Ay, of course, meron, galing din naman yung iba dun. Ayan, so, despite popular belief, mahigit 99% ng lahat ng international data dumadaan sa submarine cable systems. Only 1% lang doon yung mga sa satellites. Less than 1% actually. So, imagine kung sa satellites dumadaan yung lahat ng data natin. Diba? Facebook, TikTok, YouTube videos, mga streaming services, cloud computing, financial transactions, so, lahat padadaanin sa satellites. Ano, sa tingin nyo, kaya bang i-handle? Starlink, kaya ba niya i-handle yung demands ng global internet? Sa future siguro, hindi natin nililimitahan yung kakayahan ng ating nila Mr. Elon Musk. So, I'm sure eventually makakaya din ng satellite system siya. Actually, yung SpaceX ni Mr. Elon Musk nga, tuloy-tuloy yung pagde-develop nilang satellite-based internet system nila, yung Starlink na. Pero sa ngayon, kung tatanungin niyo ako, I don't think capable pa sila na mag-handle ng ganung kalaking massive demand ng internet. So, on to the next fact. Fact number two, subsea cables are incredibly long. Ayan. Sino rito yung makakaalam kung gaano kahaba yung pinakamahabang subsea cable system? Any guesses? Pwede kayo mag-Google. Okay. So, eto siya. So, yung CME 3 cable system or yung Southeast Asia, Middle East, Western Europe 3 cable system. Yan yung pinakamahaba, 39,000 kilometers. So, para ma-appreciate yung haba niya. For comparison, alam niyo ba yung kung gaano kahaba yung circumference ng Earth? Ayan, ginugol ko yan eh. Sabi ni Google, ang circumference ng Earth ay 40,075 kilometers. So, di ba? Parang halos kasing haba na siya. No? Konting-konti na lang pwede na gawing sintron. Eh. Hindi pa nila di pa nila ginawang ano, no? Mahaba niya. No? And yun, as you can see sa map natin, around 33 countries around Asia, Middle East, Africa, Europe, connected dito sa subsea cable system na to. Very impressive. And alam din nyo ba na pag pinagsama-sama natin lahat ng submarine cables across the globe, yung pagdudugtong-dugtungin natin lahat, aabot ang haba niya sa 1.3 million kilometers. So, 32 times kaya niyang ikutin yung circumference ng Earth. So, it's amazing, di ba? So, another fun fact, okay, big tech companies own the ocean now. Meaning, ibig ko sabihin dyan, majority ng mga infrastructure sa ilalim ng dagat, sila na yung may-ari. Sino-sino ba itong mga to?
So we have, yan, the usual suspects, Google, Meta, Facebook, Microsoft, and Amazon. So, sila yung mga major investors ng mga subsea cables ngayon. Dati kasi, dati mga early 2000s, mga telecom companies, consortiums yung mga naglalatag at saka yung mga nag-ooperate ng mga submarine cable systems na yan. Yan, yung Simiwitry kanina, na na-mention natin sa fun fact number 2, 92 lahat ng investors nun from the telecom industry. Yung gaya ng China Telecom, Telstra, Singtel, etc. Yun nga, however, in the last decade, mga tech giants na talaga yung pinaka-major investors nila. Yan, sila Google nga. So this makes sense naman, di ba? Kasi yung mga business model nitong mga to depend heavily on uh, fast, yung mga fast, reliable, high capacity, global connectivity, especially yung mga cloud computing, di ba? AI, uh, video streaming, online services, yung mga ino-offer nila. No? Make sense na sila talaga yung pinaka mag-invest dun sa system na yun. So why are submarine cable systems the preferred choice for global data transmission? Bakit hindi yung di ba? Bakit hindi yung satellites? Yung mga tinatawag nilang low Earth orbit satellites like yung Starlink. Reason number one, submarine cable systems provide higher speed versus LEO satellite systems. Mas mabilis, mas stable yung connection kaysa sa LEO satellite systems. Reason number two, submarine cable systems provide lower latency. Importante yan sa mga cloud computing, lalo na doon sa mga AI applications. At very critical. Yun, critical ito sa ating 5G networks. If you're familiar dun sa mga use cases, ay siya, yung mga use cases ng 5G, URLLC, EMBB, yung MMTC, ba? Sa Richard, no? Ah, kaya-kaya ni LEO satellite system na isupport yan. May provide niya yung demands ni 5G network. Again, siguro sa future, kakayanin na rin yan. 5 to 10 years from now or maybe sooner. I don't know. Ah, pero alam niyo, by that time, siyempre, much higher speed and much lower latency na rin yung kayang i-offer ng mga subsea cable systems natin. Actually ngayon, for example, alam niyo ba yung mga ongoing deployment ngayon sa subsea cables, capable na sila ng 800 gig per wavelength. Uh, 800 gig yun per wavelength. So, karamihan kasi sa mga DWDM submarine cable systems ngayon, nag-ooperate siya ng around 40 to 80 wavelengths per fiber pair. So imagine nyo, di ba? Mga 32 to 64 terabits per second per fiber pair. Per fiber pair, di ba? So, napakalaki. At ito pa, may mga ibang optical vendors, Siena, uh, pinupush nila 1.6 terabits per second per wavelength. So, yan, doble na naman, di ba? So, hirap na, may hirapan ng habulin. So, talagang behind na talaga siya. Reason number three, subsea cable system has higher bandwidth and capacity than the satellite systems. Capable siya na mag-transmit ng massive amount of data efficiently. So, hindi na kailangan, ito yung pinakakailangan ng mga ano yan, di ba? Cloud services, high definition video streaming, di ba? Mas capable siya na ma-meet yung future network demands para sa mga AI, 5G. Di ba? Ito, mas mura siya. Reason number four, more cost efficient. Kasi kung pagbabasihan natin yung upfront cost or initial investment para sa paglalatag ng mga submarine cables, kasama na yung
pagtatayo ng mga infrastructures tulad ng mga CLS, like cable landing stations, mga beach manholes. Hindi siya nalalayo sa cost ng pagpapalipad ng isang LEO satellite. So from hundreds of millions to a few billion dollars ang halaga niya. So, excuse me. So yun, pero kaso kung buong LEO constellation yung pinag-uusapan, yung parang sa Starlink, mas mataas yung overall cost niya. In fact, pwedeng umabot ng 10 times na mas mahal yun kaysa sa compared sa submarine cable systems. Lalo na kung isasama mo pa yung mga maintenance, satellite replacements, 5 to 7 years, palitin yan. Then, yung ground station networks, kailangan niya yan, di ba? So talagang mas malaki ang gastos sa dyan sa Starlink. So, tignan natin yung head-to-head ng dalawang system para mas ma-drive natin yung point. Yeah, so, as you can see sa table, lamang talaga sa features tong si subsea cable system, 5:1. So, sa latency, sa speed and bandwidth, capacity, reliability, system maintenance. Pero pagdating dun sa coverage, syempre, si ano yan, si satellite system yan, syempre. Di ba? Yan ang advantage si satellite system. So, tingnan nyo, even though, tingnan nyo to. So, even though, uh, kaya din talaga ni Starlink, eh. Maganda rin yung latency niya. Tsaka yung kanyang bandwidth. Yan yung mga advancement ng Starlink. Eh. Pero, syempre, compared kay submarine cable system, malayo pa rin talaga. So ano ba yung mga paggagamitan natin dito sa LEO satellite systems? Kasi parang uh, mas maganda talaga yung di ba? Yung subsea cable system. So sinong nakakaalam kung saan yung pinaka use case niya? Saan ginagamit yung ng LEO satellite system? Particularly si Starlink. Can you chat? Can you use the chat box to makita? Ah, yes, tama. Mga remote area, mga underserved remote areas. So, may mga remote areas kasi na inaabot pa. May mga underserved na rural areas, locations where fiber or terrestrial networks are unavailable. Sample, yung mga remote islands, bundok, mga disyerto, and yung mga diba, yung barko sa maritime, maritime aviation, sa airplane. Yan. Yan yung mga nasa-serve ng LEO satellite systems, particularly si Starlink. Ayan, ito. Next question is, what skills do we need to work in this industry? Siyempre, telecommunications engineers. Yung expertise natin sa optical systems, mga transmission equipment, gamit na gamit yan sa industry na to. Mga electrical engineers, sila yung responsible sa power na dumadaloy na power sa cable. Yung mga maintenance ng mga power equipment, para maiwasan yung mga service interruptions. Structural or civil engineers, sila yung nagpapatayo ng matibay na network infrastructure, coastal landing stations, land-based connections, yung CLS pala, di ba? Siyempre, civil engineer din nagpapatayo ng mga cable landing station natin. And marine engineering. Sila yung mga nag-a-analyze ng mga tides, currents, seabed conditions. Para sinisiguro nila na yung paglalatag smooth, safe.
Hindi ah, ano ba, yun. Sila yung nag-a-analyze ng deep sea environment para doon sa paglalatag ng subsea cable. IT and networking. Ayan, as electronics engineers, kayang-kaya natin yan. Diba? Tayo rin yan eh. Kino-configure yung mga device connectivity. Yung IP and network protocols. Network monitoring, application of advanced technologies like AI, subsea and subsea and marine expertise. Para sa mga seabed surveys, mga route planning, marine operations, and power system management. Ito mahalaga rin to, yung project management and operations. Gaya ng logistics, supply chain, budgeting, lalo na yung regular, regulatory, compliance, and permitting works. So, pag wala tayong permit from the regulatory bodies ng mga bansa na pagdeterminate natin ng subsea cable, walang project. So, ito yung unang-unang inaasikaso ng mga project managers.